Hindi nga ba environmentalist ang mga Kristiyano? Gandang araw, kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Sociological lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens, looking through the sociological lens. Tara, usap tayo. Sa mga nakaraang dekada, ipinakita na sumasali ang ilang religious leaders sa mga environmental movements. Sa kabila nito, maniniwala ba kayong binatikos ng ilang miyembro ng environmentalist groups ang relihiyon, partikular na ang Kristyanismo, dahil sabi nila, malaki ang naging parte ng relihiyong ito sa pagkakaroon ng problemang ekolohikal ng mundo? Tara mga kasiyasat, problemahin natin. Simulan muna natin sa punot dulo ng lahat. Noong 1960s, maraming pagbabago kasabay ng pag-unlad ang nagpausbong sa pangangailangan ng mga kilusang pangkalikasan. Isa na rito, ang takot sa nuclear war at nuclear fallout na tumindi noong panahon ng Cuban Missile Crisis at tumagal hanggang sa durasyon ng Cold War. Sa kabila nito, mabilis na nakita ang serye ng new developments. Isa na rito ang maimpluwensyang aklat ni Rachel Carson na Silent Spring. Sa librong ito, idinetalya niya ang mapaminsalang epekto ng dichlorodiphenyl trichloroethane o mas kilala bilang DDT, isang insecticide na ginagamit sa agrikultura. Nakita ng maraming tao ang Silent Spring bilang simula ng environmental movements. Una namang ipinagdiwa ang Earth Day noong April 22, 1970, nang tinatayang 20 milyong tao ang dumalo sa mga inaugural events sa libo-libong mga sites. Kabilang ang mga elementarya at sekundaryong paaralan, universidad, at mga komunidad sa buong Estados Unidos. Pero bakit nga ba kinailangan ang mga kilusang pangkalikasan tulad ng Earth Day? Ganito kasi yon. Noong 1960s, ang mga aktivistang estudyante ay tila mas nababahala sa mga foreign conflicts tulad ng Vietnam War kaysa sa paglilinis ng kapaligiran. Bilang karagdagan, ang pinakamalaking oil spill sa kasaysayan ng US ay naganap sa baybayin ng California, nang tumagas ang tinatayang 100,000 barel ng crudo sa Santa Barbara noong 1969. Si Senator Gaylord Nelson, isang senador ng US noon mula sa Wisconsin, ang bumisita sa oil spill site at labis na naantig sa laki ng damage na idinulot nito. Kaya't iminungkahi niya ang isang National Teach-In on the Environment. Hindi lang niya ginawang modelo ang kanyang kauna-unahang Earth Day noong 1970 sa Vietnam War Teach-In noong panahong iyon, ngunit hinikayat din niya ang mga nagprotesta na sumali sa kanyang kampanya sa kamalayan sa kapaligiran at gawin itong isang nationwide event. Higit pa rito, nilikha ang Environmental Protection Agency sa parehong taon. Ang Endangered Species Act ay sumunod noong 1973 na nagpapahiwatig ng environmental concern ay isa ng permanenteng katangian ng modernong lipunan at politika ng pagbabalik sa 1960s sa artikulong The Historical Roots of Our Ecological Crisis ni Lynn White Jr., sinisi niya ang Western Christianity na sanhi ng pandaigdigang krisis sa ekolohiya. Nilabas ang artikulong ito sa gitna ng lahat ng mga nabanggit na kilusang pangkalikasan. Na-publish ito 5 taon pagkatapos ng Silent Spring, 3 taon bago ang paglikha ng EPA, at 6 na taon bago ang Endangered Species Act. Bakit kaya ganito ang naging claim ni White? Ayon sa kanyang hypothesis, ang ginagawa ng mga tao tungkol sa kanyang kalikasan ay nakasalalay sa kung anong iniisip nila sa kanilang sarili na may kaugnayan sa mga bagay sa kanilang paligid. Bahagi ng tao sa napakalaking sukat ang kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan. Ang Kristyanismo ay hindi lamang nagtatag ng dualismo sa pagitan ng kalikasan at tao, ngunit iginiit din ng kalooban ng Diyos na pagsamantalahan ng tao ang kalikasan para sa kanyang sarili.
Siya ay tumutukoy sa dominion mandate na minungkahi ng Genesis chapter 1 verse 26 sa Biblia. Ayon dito, sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, upang sila ay maghari sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga alagang hayop, at sa lahat ng mabangis na hayop, at sa lahat ng mga nilalang na gumagalaw sa lupa." Ano naman ang naging impluensya ng ganitong mindset sa kalikasan? Ang pagbabago mula sa pagan animism tungo sa Kristyanismo ay naging daan para sa Kristyanismo na pagsamantalahan ang kalikasan. Pero ano muna ang pagan animism? Kaya mga kasiyasat, ano sa tingin nyo? Ang pagano ay isang taong naniniwala na ang lahat ay may kaluluwa o espiritu. Ito ay tinatawag na animism, at lahat ng mga relihiyong pagano ay may ganitong paniniwala. Ang mga ilog, hayop, bato, puno at lupa ay napupuno ng mga natatanging espiritu para sa mga taong pagano. Ang mga Kristiyano ay hindi nakikita ang kalikasan na tirahan ng mga espiritu tulad ng mga puno o mga sapa sa kalikasan. Ngunit sa halip ay nakikita ang mga palatandaan na iniwan ng Diyos. Ang pagbabagong ito ay nagbigay daan para sa modernong agham at teknolohiya. Gayon din ang mapagsamantalang mindset na nakita ni White sa kanyang sariling panahon. Gayunpaman, kahit na naniniwala siya na ang Western Christianity ang may malaking kasalanan sa pagkasira ng kapaligiran, hindi siya nagmungkahi ng sekularisasyon. Isinulat niya sa kanyang huling talata na, "Since the roots of our trouble are so largely religious, the remedy must also be essentially religious." Ang remedy na iyon ay natagpuan noong 13 siglong Katoliko na si Saint Francis of Assisi. Paano naging lunas si Saint Francis sa problematic mindset na tinutukoy ni White? Tara mga kasiyasat, pag-usapan natin. Ayon sa tradisyong Katoliko, kilala si Saint Francis sa pangangaral sa mga hayop, pati na rin sa mga tao. Para kay White, ang susi sa pag-unawa kay Saint Francis ay ang kanyang paniniwala at ang birtud ng pagpapakumbaba, hindi lamang para sa individual, kundi para sa tao bilang isang nilalang. Kaya, tinapos niya ang kanyang sanaysay sa pamamagitan ng paghiling na gawing patron saint of ecologist si Saint Francis of Assisi. Ang artikulo ni Lynn White ay nakakuha ng maraming pansin. Maraming mga artikulong journal ang nagbanggit nito, nakakuha ng inspirasyon mula rito, at ginamit ito bilang pundasyon para sa mga kamakailang pagsusuri sa ugnayan ng relihiyon at kalikasan. Nailimbag din ito sa ilang aklat at tumanggap ng pinalawig na talakayan at pag-aaral sa akademiko. Hindi lahat ay sumang-ayon sa pagsusuri ni White, ngunit ang kanyang sanaysay ay nananatiling mahalaga. Ang pinakamalaking impluwensya nito ay walang alinlangan na sa larangan ng relihiyon at Katoliko ang Kristyanismo. Nang idineklara ni Pope John Paul II si Saint Francis of Assisi bilang patron saint of ecologists noong 1979. Kaugnay ng deklarasyon ng Patron Saint of Ecologists, ipinakita ng mga nakaraang dekada ang mga klero na nakikilahok sa kilusang pangkapaligiran, nag-aambag ng mga sermon sa kabanalan ng daigdig, nagbabahagi ng mga babala ng Papa tungkol sa pagbabago ng klima, naglalabi sa ngalan ng renewable energy, at naglalabas ng mga deklarasyon ng interfaith tungkol sa pangangalaga sa planeta para sa mga susunod na henerasyon. Mula noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng dekada 1980, ang mga lider ng relihiyon at organisasyon ay lalong naging kasangkot sa kilusang pangkapaligiran, tulad ng mga papa at ecumenical patriarchs na dinadala ang Roman Catholic Orthodox Christian Churches sa kilusang pangkalikasan, na pinakaprominente sa pamamagitan ng mga encyclical na nagbabala tungkol sa pangangailangan upang protektahan ang Earth. Habang ginagawa ito, dinala nila ang Biblia at moralidad sa mga talakayan tungkol sa polusyon, biodiversity, overpopulation, at climate change. Halimbawa, noong 1985, iniugnay ni St. John Paul II na nagsilbi bilang Papa mula 1978 hanggang 2005 ang environmentalism sa kalooban ng Diyos at ang kwento ng paglikha sa aklat ng Genesis. Sa isang talumpati sa Kenya, binanggit niya ang maraming banta sa kapaligiran, kabilang ang deforestation, polusyon, pagguho ng lupa, at acid rain. At sinabing, the Church's commitment to the conservation and improvement of our environment is linked to a command of God.
In the very first pages of the Bible, we read how God created all things and then entrusted them to the care of human beings who were themselves created in His image. At noong 1990, sa World Peace Day, binigyang diin niya ang umuusbong na bagong kamalayan sa ekolohiya. Sa harap ng malawakang pagkasira ng kapaligiran, sabi niya, people everywhere are coming to understand that we cannot continue to use the goods of the earth as we have in the past. Industrial waste, the burning of fossil fuels, unrestricted deforestation, the use of certain types of herbicides, coolants, and propellants. All of these are known to harm the atmosphere and environment. Ang sumunod na Papa, si Pope Benedict XVI, ay paulit-ulit ding nagsagawa ng issue sa panahon ng kanyang pagkapapa na tumagal mula 2005 hanggang 2013. Sa World Peace Day noong 2010, ipinaliwanag ni Pope Benedict ang isang tema na madalas umusbong sa mga debate sa relihiyon tungkol sa environmentalism. Ang sipi sa Genesis na ibinibigay ng Diyos sa sangkatauhan ang dominion sa iba pang mga nilalang. People misunderstood the meaning of God's command and exploited creation out of a desire to exercise absolute dominance over it, sabi ni Pope Benedict. But the true meaning of God's original command, as the book of Genesis clearly shows, was not a simple conferral of authority, but rather a summons to responsibility. Wow. Panghuli, si Pope Francis, na naging papa mula noong 2013, ay nagtalaga ng isang encyclical sa climate change noong 2015, pinamagatang Laudato Si, o sa Ingles, Praise Be. At may subtitle na On Care for Our Common Home. Sabi nito, isang napakatibay na pinagkasunduan sa siyensya na ang pagbabago ng klima ay totoo at isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng sangkatauhan sa ating panahon. Habang hinuhulaan na ang bigat ng pagbabago ng klima ay lalong makakasakit sa may hirap, nagbabala si Pope Francis na kung magpapatuloy ang kasalukuyang mga uso, ang siglong ito ay maaaring masaksihan ang pambihirang pagbabago ng klima at isang hindi pa naganap na pagkasira ng mga ecosystem na may masamang kahihinatnan para sa ating lahat. Sa kabila nito, walang constant relationship sa pagitan ng pagiging relihiyoso ng Kristiyano at pagiging makakapaligiran sa mga tao. Bakit? Ito ay dahil sa kabila ng pagkakaroon ng parehong intensyon para sa kapaligiran, sila ay malinaw na may magkaibang pinapahalagahan o values. Ang mga salita sa Biblia ay mga pangunahing tagubilin na dapat sundin ng mga Kristiyano bago umalis sa lupa at pumunta sa banal na mundo. Nalilito sila kapag ang mga turo ng kanilang mga lider ng relihiyon ay lumalayo sa nakasulat sa Biblia. Isang halimbawa ng pamumuna mula sa ilang conservative Christian observers ay nang ang Reverend Pat Robertson ng Christian Broadcasting Network ay napuna ang What Would Jesus Drive campaign ng EEN. Ito ay nasabing blasphemous dahil sa pag-uugnay kay Jesus sa isang kampanyang anti-SUV. At kabilang sa mga pinakakilalang kritiko ng environmentalism mula sa isang relihiyosong pananaw ay ang mga Kristiyanong leader na nauugnay sa Cornwall Alliance for the Stewardship of Creation, na ang Declaration of Environmental Stewardship noong 2000 ay giniit ng mga environmentalists ay ina-exaggerate ang mga panganib at pinapaboran ang mga patakaran na makahahadlang sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa teolohiya, ang Cornwall Alliance ay nagtalo na ang mga layunin ng mga environmentalists ay sumasalungat sa pagnanais ng Diyos sa aklat ng Genesis, na ang mga tao ay dapat dumami at maging superior sa mundong ibabaw. In a deeper sociological approach, ipinapakita nito na ang bawat pangkat ay may kakayahang pahinain ang pagkakaisa ng kabilang grupo. Sa paanong paraan? Tara mga kasiyasat, suriin natin! Ang mga environmental movement ay nagbabanta sa dynamogenic quality ng relihiyon. Ito ay ang kapasidad ng relihiyon, hindi lamang na dominahin ang mga individual, kundi itaas din sila sa kanilang karaniwang mga kakayahan at kapasidad. Dahil sa mga kilusang ito, ang kasagraduhan ng ilang mga turo ng Diyos sa Biblia ay naisasawalang bahala. Sa kabilang banda, ang relihiyon ay maaaring maging hadlang sa pagsasagawa ng mga environmental movement. Ang anti-SUV campaign at ang Declaration of Environmental Stewardship na binanggit kanina ay mga halimbawa.
Ang internal conflict na idinulot nito sa mga pinuno ng relihiyon ay sapat na upang mahulaan ng ugnayan sa pagitan ng relihiyon, lalo na ang Kristyanismo, at pagiging makakapaligiran ay hindi kailanman magiging permanente. Dahil ang nakasulat sa Biblia ay hindi kailanman magbabago at ang pangangailangan upang labanan ang mga problema sa kapaligiran ay malabong matapos agad. Ang mga kalamidad ay maaaring tingnan ng mga Kristiyano bilang kalooban ng Diyos, parusa ng Diyos, o pagbabalik ng Diyos. At hindi bilang isang bagay na dulot ng mga tao na dapat ding lutasin ng mga tao. Sa makatuwid, ang values at paniniwala ay may mahalagang papel sa mga relasyon. Ang pagkakaroon ng malaking pagkakaiba ay hindi magagarantiya sa iyo ng isang consistent at pangmatagalang relasyon. Ikaw kasiyasat, sa tingin mo ba na pagtibay talaga ng pagkakaroon ng patron saint of ecologists ang ugnayan ng Christianity at pagiging pro-environment?